Mga kababayan, maaaring nakikita nyo ang mga post sa mga social media ng mga ibang anti-Foxilica content creators, na sinasabi nila isandaang bansa na raw ang tumanggi sa Foxilica, kung kaya't marapat lamang daw na ang Pilipinas mismo ay tumanggi rin. Ngunit sinuri natin gamit ang artificial intelligence, ang sabi ng ating AI partner, ang katotohanan ukol sa isandaang bansa na tumanggi na sinasabi ng mga anti-Foxilica, fact check, Sabi niya, hindi totoo na ang Foxilica ay tinanggihan ng isandaang bansa. Bakit? Ang Foxilica ay hindi isang pangkalat ng produkto o kasunduan na inilalako sa buong mundo at tinatapon ng ibang bansa. Ito ay isang eksklusibong geopolitical and technology coalition na binuo ng Estados Unidos kasama lamang ang ilang piling kaalyadong bansa, ang 15 hanggang 20 na bansa lamang sa buong mundo, ng mga pioneer tulad ng Japan, South Korea, Singapore, UK, at kasama ng Pilipinas, na may kakayahan at estratehikong posisyon sa semiconductor at AI supply chain. So, hindi naman lang ito inhalok sa mahigit 100 bansa, tulad ng karamihan sa mga bansa na Africa, Latin America at Central Asia, dahil wala silang kailangang infrastruktura o estratehikong lokasyon para sa microchips. Sa pagsusuri ng mga ating mataas santa sa pag-iisip, kapag itinapon ng iba para sa iba, kung tatanggapin natin, pwede na ba sa atin? Hindi. Kung susuriin natin ang premise ng batayan ng kaisipan, kung tinanggihan ng iba, ibig sabihin ay para sa atin, ay dalawang paraan ang pagtingin natin dito sa larangan ng lohika. Una, ang sisiw at bulati sa maling lohika, di ba? Kasi kung halimbawa isipin natin, kung tinanggihan ng ibang bansa, ay 100 bansa, tanggapin natin yung premise. Ibig sabihin para sa atin yan. Halimbawa, isipin naman natin, isang maling lohika yun. Kasi sa pambansang negosasyon, kapag ang isang proyekto na tinanggihan ng 100 ibang tao o bansa, ang naunang lohika na tanong ay isang matalinong estado ay, bakit nila itinapon? May lason ba o may matinding agrabyado sa kontrata? Kung gagamitin natin ang ganitong kasipan kapag tinanggihan ng iba para sa atin yan, ay hindi tama. Maaari tayong maging bagsakan ng proyektong lugi, delikado sa kalikasan, o disadvantageous na ayaw tanggapin ng ibang soberanong bansa. Hindi ito angkop sa prinsipyo ng advanced Pinoy na pananaw, maging basurahan ng mundo, Ang ating oportunidad, ang tamang lohikal na dapat natin makita dito, kung papalitan natin ang argumento na mas lohikal na anyo, kung ang isang bansa, kung ang ibang bansa ay walang kakayahan o lakas loob na saluhin ang ganitong responsibilidad, ngunit ang Pilipinas ay may natatanging geographic position at talentong maiaalok, ibig sabihin, ang isang strategic fit ang proyekto sa atin. Ito ay may lohika, hindi dahil sa itinapon ng iba, kundi dahil tayo ang may strategic advantage. Malapit sa Taiwan, may mga kabataang mabilis matuto sa teknolohiya at may tamang lokasyon sa Luzon Economic Corridor. Ito ang ating verdict na ubuod ng pagsusuri. Sabi ng ating AI partner, ang iyong kaisipan ay may magandang mitiin. Ang maghanap ng dahilan upang makita ang pambansang pag-asa at pagmamay-ari national pride sa proyekto. Subalit, upang maging matibay ang ating pakipaglaban sa pampublikong diskurso, una, iwasan natin ang maling premise. Huwag nating gamitin ang kwento na tinanggihan ng 100 bansa dahil madali itong pabagsakin sa kritiko. I-reframe natin ang argumento mas madalas sa halip na sabihin itinakwil ng iba, kaya dito dinala sa atin. Mas magandang intindihin ang linya. Ang Foxilica ay hindi ibinibigay sa atin bilang parang limus o dahil walang ibang tumanggap. Ibinigay ito sa Pilipinas, dito dinadala, dito itatayo dahil
Ang ating estratehikong lokasyon at ang ating angking talino ng mga manggagawang Pilipino ang tanging makapupuno sa pangailangan ng pandaigdigang teknolohiya. Ang kailangan lang natin ay ang matalinong gobyerno na marunong magtanggol sa ating pakinabang at kalikasan. Yan ang mas matibay at lohikal at tunay na nagpaparangal sa kakayahan ng bansa Pilipinas tungkol sa usapin na kung tinanggihan ba na ang sandaang bansa ay nararapat na lamang dito sa Pilipinas. Hindi natin dapat yakapin ang ganong kaisipan. Subalit, mas tamang isipin na tayo ang fake news yun dahil na-fact-check natin na hindi naman inilako sa isang daang bansa ang Pax Silica. Dahil yan ay exclusive, ulitin ko, exclusive para sa 20 miyembro lamang na bansa at kasama ang Pilipinas. Kaya hindi totoo, wag ko kayo maniwala na yan ay inayawan na isang daang bansa kasi hindi naman yan inilalako. Napili lang ang Pilipinas bilang estratehiko na lugar. Pangalawa, ang kakayahan ng mga Pilipino na mabilis matuto sa teknolohiya. At yun ang dapat nating tingnan. I-capitalize natin yung opportunity na ito for our own advantage. And of course, for the successful operations of a big technological company na itatayo sa ating lugar. Dahil tayo ang host, tayo ang may full responsibility na mag-initiate ng lahat ng i-refurbish o i-repair kung ano man ang nakikitang depekto. Dahil ako naman ay nagtitiwala sa kakayahan ng ating mga kababayang Pilipino na bukas ang pag-iisip sa pagyakap ng mga teknolohiya para sa pambansa pagpapaunlad. Hanggang sa muli, hinahangad ko na kayo rin ay magsuri, sama-sama nating suriin ang lahat ng mga circumstances na pumapaluo sa pagtatayo ng Pax Silica diyan sa New Cross City upang magabayan natin ang ating pamahalaan, ang mga planners sa pagliso ng anumang mga depekto na kakaharapin ng nasabing proyekto sa hinaharap. Hanggang sa muli, abangan niyo pa po ang ating mga susunod na discussion. The power of the brain be with you always.